Hindi. Ito ang paulit-ulit na tanggi ni Ligaya kay Ashton. Pero ano ang magagawa niya? Wala naman, hindi ba? Buong magdamag na dilat siya habang nakahiga sa sahig. Balasubas, impakto, hudas. Wala man lang kabaitan to sa katawan at nagawa siyang patulugin sa sahig. Ang daming kwarto dito sa bahay nito. Hinayaan na lang sana siya nitong matulog sa isa sa mga kwartong iyon, kaysa ang patulugin siya sa kwarto nito. Eksaheradang pinandilatan niya ito ng mata. Nakatalikod naman ito sa pwesto niya kaya hindi siya nito makikita. May araw ka rin sa akin, Ashton. Tandaan mo yan. Kinabukasan ay maaga siyang gumising. Napangiti siya nang makitang may mga almusal na sa mesa. Wow, hindi ko alam na may soft side ka pa rin pala. May alam ka rin palang gawin, no? Bukod sa pambubwisit mo ng tao. Natigil si Ligaya sa akmang pagsandok ng hotdog na magsalita si Ashton. Nakakasalukuyang nagtitimpla ng kape. Cook your own food. Ano daw? Kinuha ng binata ang bandehado na may lamang mga hotdog at bacon. I said, cook your own food. Teka, ano? Bakit ako magluluto nakapagluto ka na? Saka lamang napansin ni Ligaya na pang-isahan lang ang pagkain na nasa mesa. Sandali, seryoso ka ba? Nang hindi to sumagot ay sa kanya nagpagtanto na seryoso nga to. Ha, grabe talagang lalaking to. Hindi na nga siya hinayaan na matulog sa kama o sa ibang kwarto. Pati ba naman sa pagkain ay kanya-kanya pa sila ng luto. Wala itong puso. Mabuti na lang at marami pang tirang pagkain kagabi kaya makakapag-init siya. Time's up, aalis na tayo. Muntik na niyang maluwa ang balat ng lechon na kinakain niya. Sandali lang naman, hindi pa nga tapos kumain yung tao. Inis na tumayo siya. Porke tapos na itong kumain ay aalis na sila. Mabilis na naglagay siya ng pagkain sa baunan bago sumunod sa itaas. Nagmamadali siyang pumasok sa banyo. Ay! Batutang malaki! Nagsisigaw siya. Shit! Stop staring at my sword! Singhal nito sa kanya. Nagmamadaling tumalikod si Ligaya. Nakakahiya, nagsisigaw siyang nakatitig sa mataba, mahaba at maugat na gitna nito. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Palakad-lakad siya habang paypay ng kamay ang mukha niya. Hindi naman siya inosenteng tao. Katunayan ay nanonood nga sila ni Jamaica ng mga ex-videos. Sinampal niya ang pisngi para matauhan. Baka hindi na cellphone ang dadalaw sa panaginip niya kung hindi ang espada nito. Mataba, mahaba, maugat. Alam niya na hindi naman pure Pinoy ang lahi nito. Pero grabe naman sa laking alaga nito. Hindi na ito normal. Ay, batuta! Napahawak siya sa dibdib ng pagpihit niya ay nasa harapan na niya si Ashton. Hinawakan niyang baba niya para pigilan na sarili na tumingin sa pagitan ng hita nito. Nakita niya kasi kung gaano kadilim ang mukha nito. Halatang galit pa rin ito sa ginawa niyang paninitig sa gitna nito. Maliligo na ako, babush! Pagdating sa banyo wala siyang tigil kakabunganga ng mahina. Alam niya naman na hindi nito maririnig ang sasabihin niya dahil nasa labas ito at nakalock naman ang pinto. Kaya hindi siya nito mapapasok. Ayaw makitaan pero hindi naglalak ng pinto. Saka kung binigyan niya sana ako ng isang kwarto, hindi kami mag-share ng banyo. Dahil nagmamadali sila at kailangan ng umalis, ligong aso lang ang ginawa niya kahit gustong-gusto niyang magbabad sa bathtub. Lumabas siya ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya. Dumaan pa siya sa harapan ni Ashton na ngayon ay nakaupo sa kama. Hindi siya nahihiya. Bakit naman siya mahihiya? Hindi naman lalaking tingin niya dito kung hindi robot. Saka pareho naman nilang hindi type ang isa't isa, kaya hindi siya mahihiya dito. Pagdating sa walk-in closet ay kumikinang ang mga mata na nilibot niyang tingin ng paligid. Total ay sa kanya daw ang lahat ng ito. Bakit hindi niya sulitin, hindi ba? Humalakhak siya sa isip niya. Namnamin mo habang fiancé ka pa na isang bilyonaryo. Ligaya, tandaan mo, pera ang kapalit ng pagiging fiancé mo sa kanya. Nagmamadaling nagbihis siya ng isang light pink solid slit bodycon skirt, white long sleeve na pinatungan ng black suit at black flat sandals. Naglagay din siya ng sandamakmak na alahas sa katawan. Tumingin si Ligaya sa salamin. Opak! Sino ka dyan, Ligaya? Maganda na siya pero may igaganda pa pala siya. Kahit may ang kulit niyang buhok ay bumagay ito sa maliit at hugis puso niyang muka. Na-emphasize ang hugis ng mukha niya. Bilugan ng mata, matangos ngunit maliit na ilong at manipis at mamula-mulang labi niya. Lahat ng narito ay kasya sa kanya na para bang sinukat.
Dahil light pink ang suot niyang skirt ay naisip niya na pink din ang handbag na dadalhin niya. Abot langit na lumabas siya ng walk-in closet. Siguradong maglalaway si Ashton kapag nakita siya. Teka, nasa na yun? Aniya ng paglabas ay wala na to. Kinuha niya ang cellphone niya na tumunog to. Be at work in less than 30 minutes, ligaya. Or else, I will kill you. Ani Ashton sabay baba ng tawag. Be at work daw? Teka, hindi kaya. Nalaki ang butas ng ilong niya nang makumpirma na iniwan siya nito. Wala itong kahit saang sulok niya ito hananap. Walang hiya ka talagang Ashton ka. Kahit kailan talaga ay peste ka. Nagkakandara pa na sumpa niya sa binata habang tumatakbo papunta sa main road. Dahil private property ang kinaroroonan ng bahay ni Ashton, ay malayo pang tinakbo niya makarating lang sa kalsada para sumakay ng taxi at magpahatid sa address na sinend sa kanya ng binata. First day of work, dapat ay fresh siya at maganda. Pero dumating siya ng gusali na natuyuan ng pawis at magulo pang buhok. 3 minutes na lang bago mag-alas 8. Maaga pa pero daig niya ang pauwi na dahil sa naghahagard na siya papunta dito. Ang plano niyang pagrampa habang kasama si Ashton hindi na natuloy. Peste ka talagang Ashton ka. May araw ka din sa akin. Ngit-ngit na bulong niya habang nakasakay ng elevator. Pigil na pigil niligay ang sarili na huwag tingnan ng masama si Ashton, na ngayon ay abala na sa pagbabasa ng mga papeles nito na nasa harapan. Kung pwede lang niya sana itong patayin ng tingin, ay kanina niya pa ginawa. Habang tumatagal silang magkasama ay lalo niyang napapatunayan kung gaano kasama ang ugali ng lalaking ito. Tama talagang nauna niyang hinala noon. Hindi ito tao. May sa demonyo to. Sinuklay niyang buhok na nagulo at inayos ang sarili. Naglagay din siya ng binaon niyang makeup na galing din sa mga binigay ni Ashton sa kanya. Akala niya ay wala siyang gagawin dahil wala namang sinasabi si Ashton sa kanya na may gagawin siya, pero hindi nagtagal ay dumating na may edad na babae para i-train siya kung anong gagawin niya. Akala niya mahirap, pero sobrang hirap pala. Hindi pala madali na maging secretary. Gusto niya sabihin na, ayoko na, suko na ako. Pero sa tuwing maalala niya ang sinabi ni Ashton na, I will kill you, ay namomotivate siya. Madali lang, hindi ba? Tanong ng matandang trainer kay Ligaya. Pinigilan ng dalagang mapanghiwi sa tanong nito. Madali? Para siguro sa mga taong magagaling sa computer at may experience na pagdating sa opisina, ay madali ito. Pero sa katulad niya na magaling lang sa pagbebenta, ay natigilan siya ng may maisip. Ma'am, magaling ako magbenta. Baka may sales department kayo dito. Doon na lang ako. Pangungumbinsi na bulong niya. Mahina tumikim. Ang bilin ni Sir ay i-train ka para maging magaling na sekretary niya. Hindi ko pwedeng baliin ang utos niya. Mahinang sagot nito. Nawalan siya ng pag-asa na makaalis bilang sekretary ni Ashton. Makikita na nga niya araw-araw ito sa bahay, pati sa trabaho ba naman? Hindi ba parang sobrang malas naman yata niya? Dahil hindi siya sanay na magtrabaho na nakaupo, pakiramdam niya ay nananakit ang buong katawan niya, lalong-lalo ng pang-upo niya. Samantalang si Mrs. Salvador na nagtuturo sa kanya ay parang sanay na dahil baliwala ditong matagal na pag-upo. Mangiyak-ngiyak na tumayo siya nang sumapit ang 10:00. May 15 minutes break sila. Nakahawak sa balakang na tumayo siya at lumabas. Nagtanong-tanong pa siya para hanapin ang restroom. Sa restroom ng mga empleyado na siya nagpunta dahil baka mamaya magalit si Ashton na gumagamit siya ng restroom nito sa opisina nito. Maganda na ang sigurado. Mahirap na. Baka makita na naman niyang hindi dapat na makita. Alam niyo ba, ang sabi ay darating daw ngayong araw ang fiancé ni Sir. Talaga? Oo guys, at hindi lang yun. Dito na raw magtatrabaho ang fiancé ni Sir. My gosh, talaga? Alam mo ba kung saan department siya ilalagay? Walang sinabi, pero sa palagay ko ilalagay siya sa finance. Narinig ko kasi kaninang mga taga-finance department na magkakaroon sila ng bagong head. Anong malay natin? Baka siya na yun. Kanina lang ay todong ngiwi siya, pero ngayon na pinag-uusapan siya ay todong ngiti na siya. Aba, sino mag-aakala na daig pa niyang artista kung pag-usapan siya dito ngayon? Tumikim siya upang kunin ang atensyon ng lahat. Inayos niyang postura niya at sinadyang iliyad ang dibdib para ipakitang mamahaling alahas niya. Hi everybody! Ngunit bago pa niya masabi ang gustong sabihin ay nagsalita ng babae. Ikaw ang bagong secretary ni Sir, hindi ba? Hinawakan ng babae ang kamay niya.
Sana'y magtagal ka. Nakikiusap kami sa'yo. Ayaw naming maging proxy secretary kay sir dahil nakakatakot siya. Kaya please lang, huwag ka mag-resign o gumawa ng mali para hindi ka matanggal. So, ibig mo sabihin, kailangan kong gumawa ng mali para matanggal? Ang dami niyang nalaman sa mga ito. Ang lahat pala ng mga naunang secretary ni Ashton, mapalalaki man o babae, ay natatanggal o kaya naman ay nagre-resign dahil sa kasamaan ng ugali na nataglay nito. Narinig pa niya na baka pagbalingan ng mga galit kay Ashton ng fiancé nito, kaya pinili niyang itikom na lang ang bibig niya. Pera lang naman ang gusto niya, hindi kaaway. Kaya ang balak niya na bonggang magpakilala sa lahat bilang fiancé ni Ashton ay sinarili na lang niya. Pagkatapos ng break ay kanya-kanya na silang balik sa kanilang trabaho. Naabutan niya si Mrs. Salvador na naghihintay sa kanya. Pagsapit ng 12:00 ay takam na takam siyang binuksan ng dala niyang bag na may laman na lechon. Mabuti na lang at hindi pa ito panis kaya nakain pa niya. "Sir, gusto mo? Kumunot ang noon nito." "Ayaw mo? Eh di mabuti. Wala naman talaga siyang balak alukin ito." Dahil pinagdamutan siya nito kaninang umaga, pero naalala niya na binili nga pala ng mommy itong pagkain na dala niya. Malakas na dumigay siya pagkatapos kumain. "Teka, hindi ka ba kakain? Mag-aalauna na pero hindi pa rin ito tumatayo. Wag nitong sabihin na, 'Diet ka, sir?'" Kumunot na naman ang noon nito. Kanina pa niya napapansin na kumukunot ang noon nito sa tuwing tatawagin niya itong sir. Tumayo siya at nilagay sa ibabaw ng mesa nitong isang papel. Nag-isang linyang kilay nito na mabasang sinulot niya dito. "Rule ni Ligaya, bawal mo sabihin sa mga nandito na fiancé mo ko." Matamis nang umiti siya sa binata. "Sekretary lang naman ang kailangan mo, hindi ba? Gagawin kung gusto mo, basta isasekreto natin sa lahat na fiancé mo ko." Napasimangot siya nang lukutin ng binata ang papel. "Bakit mo naman nilukot? Saka dapat naman talaga hiwalay ang personal na posisyon sa buhay pagdating sa trabaho, hindi ba? I don't have mercy on anyone, Ligaya, especially on my employee." Mariing tura ni Ashton. "O tapos? Teka, sinasabi ba nito na mapait ba ito sa kanya sa lagay na ito? Ikaw ang bahala, Ligaya. But remember this, binalaan na kita." Anito bago nagpatuloy sa ginagawa. Pabalik na sana siya sa pwesto niya nang muli itong nagsalita. "Don't forget to remember this. Hindi ka pwedeng mag-resign bilang sekretary ko." Tumalikod siya sa kainikutan to ng mata. As if naman may magagawa siya. Kahit na gusto niya mag-resign, abot langit na napangisi siya nang maalalang sinabi ng isang empleyado kanina. At sa gagawin niya, ito na mismo magtatanggal sa kanya. Hindi siya palaganti na tao, pero dati yon. Hindi na ngayon. Ang sarap. Inamoy-amoy niyang bagong lutong adobo at pinaypayan to gamit ang kamay para mapunta ang usok sa kinaroroonan ni Ashton. "Gusto mo ba? Pero ang sabi mo kasi kanya-kanya tayo ng luto. Kaya heto, nagluto ako para lang sa akin. Eh di ba mayaman ka naman? Umorder ka na lang online." Nabanggit ng mommy mo na hindi mahilig si Ashton mag-order ng pagkain online dahil mas gusto nitong lutong bahay. "O ano ka ngayon? Kung naging bait ka lang sa akin, hindi nakaligtas sa paningin niya ang paglunok nito habang nakatingin sa niluto niya. Sinadya niya talaga na magluto agad pagdating niya sa bahay nito dahil para inggitin to at makaganti man lang sa pagdadamot nito sa kanya kaninang umaga. Ang arte naman kasi nito. Pwede namang mag-init ng ulam na tira pero ayaw. Aba, inutusan ba naman siyang itapon to? Palibhasa mayaman kaya hindi naisip niya sayang ang pagkain. Ang sarap ng kain niya dahil ang dami niyang ulam. Nag-init pa kasi siya ng mga tirang ulam. Eto naman isang pirasa lang ng pritong bangus ang ulam at kakarampot lang ng ulam ang nasa plato. Aba, dinaig pang babae. Ano to, nagda-diet? Sinadya niyang bilisan sa pagkain para maunahan ito sa banyo. Mahirap na dahil baka makita niya na naman ang hindi dapat makita. What the heck? Galit na nilingon siya ni Ashton na makita nitong hugasan sa sink. "Hindi ka naghugas?" Pinigilan niya ito na tikwasan ng kilay. "Ha? Bakit ako maghuhugas? Kanya-kanya tayo ng luto't kain dito. Luto mo, kain mo, gamit mo, hugasan mo. Gusto mo ba na ikaw din ang paghugasin ko ng pinagkainan ko? Ang unfair naman nun." Bago pa siya nito mamura ay nagmamadali siyang tumakbo papunta ng kwarto nila. Namawis na palang kilikili niya sa kaba dahil sa pagsagot niya. Aba, hindi naman pwede na ito lang ang may rules, no? Nakikinabang to sa kanya kaya dapat lang na bumoses siya sa bahay na to.
Kuminang ang mga mata niya na makapatingin sa bathtub. Sa wakas, masusubukan na niya ang mga napapanood niya sa TV na nagbababad sa bathtub habang umiinom ng red wine. Ang swerte pa rin talaga niya kahit papaano dahil nararanasan niya maging mayaman sa feeling ng impaktong si Ashton. Bago naghubad ng damit, nilock niya muna ang pinto. Binuksan niya ang dala niyang wine na nakuha niya sa ibaba kanina at nagsalin sa wine glass na dala niya galing sa ibaba kanina. "Come to ligaya, baby!" Halakak niya sabay lubog ng katawan sa tubig. Hindi pa siya nagtatagal sa pagkakalubog. Narinig niya na may pumihit ng seradura ng pinto. "Sorry ka na lang, Ashton. Nauna ko sa'yo." Muntik nang maglabasan ng wine sa ilong niya nang bumukas ang pinto. Naliligo pa nga yung tao! Tuluyan na naglabasan ng wine sa ilong at bibig niya na maghubad ang binata ng suot. Naubo siya na sunod-sunod. At kapag minamalas ka nga naman, nakagat niya ang dila bago pa masabi na mamaya na ito dahil hindi pa siya tapos. Halos lumabas ang eyeball niya nang lumapit to sa kanya. Ano bang ginagawa mo?" May rules na bawal maligo ng sabay. Nabitawan niya ang hawak niyang wine glass. Nakasyabo ka ba? Hindi niya alam kung saan titingin. Sa mukha ba nito o sa batuta nito na nakabalandra sa kanya? Nababaliw ka na! Mabilis siyang tumayo bago pa ito makalublob sa tubig. Pero agad siyang napaupo nang maalala na wala nga pala siyang saplot. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang kamay. Sa dibdib ba niya o sa flower niya? Bahala na. Tumayo siya na nakatakip ang isang kamay sa itaas at baba. Wala siyang pakialam kung makita nitong puwet niya. Maputi naman kasi ang kuyukot niya. Kinabukasan, tulala siya habang nakatingin sa kawalan. Hindi niya matanggap na naisahan siya ni Ashton kagabi. Sigurado siya na gumantito sa kanya dahil dinamutan niya ito ng ulam at pinaghugas pa niya ito ng plato. Sino bang nauna sa kanila? Ito naman hindi ba? Miss Di Malanta, ito nga pala ang mga files na kailangan pirmahan ni Sir Ashton. Ipaalala mo sa kanya na pirmahan ito dahil mahalaga ang mga ito. Bili ni Sir Orango. Tumango lang siya sa matandang lalaki. Wala pa siyang tulog simula kagabi kaya pakiramdam niya ay lutang siya at wala sa sarili. Hindi nga niya alam kung paano siya nakarating sa gusaling ito ng alas 5 ng umaga. Naunahan pa nga niya ang mga gwardya na pumasok. Kaya naman niya maglakad sa harap ni Ashton na nakatuwalya. Pero nang nakahubad, as in, walang damit, ibang usapan na yun. Namumuro na talaga ito sa kanya. Tiningnan niya mga files na kailangan nitong pirmahan. Bigla siyang napangisi. Sakto naman na dumating si Ashton kaya naman yumuko siya ng ulo. Napatingin siya sa mga papeles na kailangan nitong pirmahan. Tinago niya ito sa ilalim ng desk niya. Pagsapit ng alas 10 ay nagmamadaling lumabas ng office. Lahat na makasalubong niya ay may awa na napapatingin sa kanya. Pagdating niya sa restroom, sa kanya nalaman ang dahilan. Nakakaawa naman pala talagang itsura niya. Bukod sa nanlalalim ang mata niya, magulo pang buhok niya. At magkaiba ang suit niyang hikaw. Pati kilay niya isa lang ang may eyebrow. Nakakaawa naman si Miss Di Malanta. Hanggang kailan kaya siya tatagal sa trabaho? Tingin ko kasi hindi siya aabuti ng 1 linggo. Sa bagay, wala naman talaga nagtatagal na sekretary kay Sir Tan. Akala ko pa naman magtatagal siya. Sinabi mo pa, pero okay na rin na umalis siya. Baka kasi masiraan siya kapag tumagal pa siya. Kahit ako, hindi ko kaya na maging amo si Sir. Mas gusto ko na lang mag-resign at makulong sa bahay. Magkulong sa bahay? Pati nga sa kwarto kasama niyang lalaking yun. Kanina pa siya nakaupo sa inidoro habang nakikinig sa mga pinag-uusapan ng mga to. Saka lang siya lumabas na bumalik ng mga to sa trabaho. Nagulat siya dahil pagbalik niya sa office ay naabutan niya si Ashton na nakasandal sa desk niya. Hawak ang papeles na tinago niya kanina. Napatras siya nang lumapit to sa kanya. Sa tuwing nagkakamali ka sa trabaho, ibabawas kong halaga ng iyong pagkakamali sa perang matatanggap mo mula sa akin. Kaya mas mahusay na gawin ang iyong trabaho ng maayos. Tumaas ang sulok ng labi nito dahil katulad ng sinabi ko sa'yo, hindi ka aalis bilang sekretary ko. Hindi talaga maganda ang ugali ni Ashton. Ito ang napatunay ni Ligaya habang nagtatrabaho siya bilang sekretary nito. Ang halos lahat ng empleyadong lalaki ay ilag dito dahil sa masama nitong ugali. Kaya naman hindi nakapagtataka na walang magtatagal na assistant o sekretary nito. Sinamaan niya ito ng tingin habang abala ito sa pagbabasa ng mga papeles sa kanya noong nakaraang araw. Ibabawas daw sa perang matatanggap niya ang bawat pagkakamaling magagawa niya. Naisip ng binata na para bang alam ang plano niya.
Nakakabasa ba to ng utak? O sadyang matalino lang talaga to? Sumapit ang 12:00 at katulad nitong nakaraang araw, napansin niya na hindi to tumayo para kumain. Gusto ba nitong magkasakit? Tumingin si Ashton sa sandwich na nilapag ni Ligaya sa mesa. Kumunot ang kanyang noo. Why? Why? Ginuso ng dalaga ang wall clock. 12:00 na. Napansin ko palagi kang hindi kumakain kapag lunch. Ganyan ka ba talaga? Subsob sa trabaho at walang balak man ng halian kapag may trabaho. Tinignan na lamang ni Ashton ang nilapag niyang sandwich. Huwag kang mag-alala dahil walang lason, Sir Tan. Paano ko makukuha ang pera ko kung mamamatay ka, hindi ba? Grabing lalaking to. Hindi na lang magpasalamat na binigyan ng pagkain. Naku, kung hindi lang niya naisip na baka mabutas ang bitukan nito, nung kang bibigyan niya to ng sandwich. Nabutas din ng 200 pesos ang bulsa niya ha. Grabe ang pagkain binibenta dito. Gintong mga presyo. Lumabas siya ng office. Bumalik lang naman siya para dala na makakain to. Pagdating sa cafeteria, napansin niyang pagbubulungan ng iba habang nakatin sa grupo sa kabilang mesa. Anong meron? Ginuso niyang nasa kabilang mesa. Sino sila? Hindi mo siya kilala? Siya ang head ng finance, ang nababalitang fiancé ni Sir Ashton. Nasamid siya. Ano? Saan mo naman nakuha ang balitang yan? Si Rhea ang sumagot sa kanya. May mga nakakita na magkausap sila sa isang event, kaya kumpirmado na. Nakita lang na magkausap, kumpirmado na. Grabe naman ang mga empleyado dito, nakakatakot. Mabuti na lang palit sekretary siya ni Ashton. Paano kung hindi? Mapagkakamalan sila kahit na nag-uusap lang? Tinignan niya ang babae, maganda naman ito. Pero syempre, mas ako sa kanya no? I am sorry ma'am. Hingi ng paumanhin ng isang babaeng hindi sinasadyang matisod at matapos sa suot ng finance head, ang dala nitong drink. No worries miss, mag-iingat ka na lang sa susunod. May hinatugon ng babae na may mabining ngiti sa labi. Agad naman ako minang ang bata ng babae na narasit sa pakamangha. Paulit-ulit pa tong nag-sorry sa kanya. Mukhang hindi lang siya maganda, mabait din siya. Nagkatinginan si Mandy at Rhea at sabay sinabing, hindi ganyan ang kwento ng iba na under sa department niya. Usap-usapan, masamang ugali niya. Masama? Huwag kang magpapadala sa pinapakita niya. Yun ang sabi ng iilan dito na kasama na niya ng ilang araw. Sa bagay, tama si Mandy. Si Ashton nga hindi ito lakabigin sa angking kagapuhan, ngunit may sa demonyong ugali. Pagkatapos ng lunch break ay bumalik na siya sa office. Naitirik niyang mata nang makitang hindi nito kinain ang sandwich na ibinigay niya. Balak ba talaga nitong gutumin ang sarili hanggang sa magkasakit? Bahala siya sa buhay niya. Kung gusto niyang magkasakit ay bahala siya. Dahil ihing-ihi na siya ay nagmadali siyang lumabas upang mag-restroom. Sa susunod, mag-ingat ka. Alam mo ba kung magkano itong suot ko? Baka kulangin pang isang buwang sahod mo para mabayaran ang presyo nito. Napahinto siya sa pagpasok sa isang cubicle. Sa isang cubicle ay rinig niya ang dalawang boses. Ang isa'y nagsasalita, ang isa'y mahinang humihikbi. Galing pa ito sa fiancé ko. Kilala mo naman kung sinong fiancé ko, hindi ba? May pagmamalaki na tanong nito. Tama ka, ako ang fiancé ng boss mo. Kaya sa susunod mag-iingat ka na hindi ako maperwisyo. Dahil kung hindi ay may kalalagyan ka. Pumasok siya sa bakanteng cubicle na naroon. Narinig niyang bumukas ang pintuan ng kabilang cubicle. Kasabay ng tunog ng papalayong tunog ng heels. Dahan-dahan siya sumilip sa papalayong figura na ang paalis. Ito ang head ng finance department.